Bago pa po tayo magsimula, the scripture said in Proverbs 3:6, "In everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success." A special greetings from albularyo ninyo. Magandang araw po sa inyo dyan, ma'am and sir. First of all, kapag gas station ang pag-uusapan natin, number 1 recommended po, Giso Fuel Safe Destiny, located at Proper Barangay Libertad, Bugos City, Cebu. Siguradong maasahan sa tanang fuel tank nga mahubsan. Ang gawin nyo lang, ang pitaka dili gyud kalimtan, kasi strictly not allowed yun ang utang. At pag sakaling kayo ay maflatan, walang problema yan, kasi ang mga pump boy natin ay sobrang maalahanin, at always siguraduhin na may pambayad pa po kayo para dili magbaon og bunog nga muli sa inyo. Huwag kayong magtaka ba't binanggit ko to, kasi isa lamang po ito sa mga ebidensya na kapag kayo ay may genuine na pananampalataya, siguradong ang hangarin nyo ay pakinggan ng ating Diyos Ama. So ngayon, let's proceed to our topic. Mayroong dinala sa akin ngayon isang Ford Fiesta 2011 model, manual transmission. Sabi ng may-ari, 2 taon na raw itong naglubog na, at nang pinaayos niya sa iba ay nisamot manoon ang problema. Huwag niyong isipin na nagyayabang na naman ako, og dili gyud mo mutuo. Just comment below para mabigyan ko kayo ng numero sa tag-iya mismo. Okay, let's go. So ayan po mga kalbularyo, nakita naman natin na sobrang palyado ang makina ngayon. So tingnan natin kung ano talaga ang problema nito. Check engine siya. Engine, awak mo ito ang lawin ito. Upload yung tanang masigas dashboard. Mo ba? Okay mong ito na yawi. Pagka ka rin, upload na yawi. Pagdaga niya rin pa daw umiga, unsam na siya mo mukha ng speedometer, function? Di sad? Basta RPM. Basta RPM, di sad? So sabi ng kasama natin ngayon mga kalbularyo, yung RPM gauge at speedometer pointer ay hindi gumagalaw. So palyado ang makina. Ngayon mga kalbularyo, dating gawin na naman tayo. Tagan-tagan, YC Piat Chachamba. Di ba sakto, Daniel Padilla? Sakto kayo? Sakto kayo. So ayan po mga kalbularyo, 4 kaming mekaniko ngayon. So meron tayong tinatawag na 4:1, 4 na mekaniko at isang sasakyan. So meron din tayong tinatawag na 1:4, isang lalaki at 4 na babae. So ayan po mga kalbularyo, proceed na po tayo. At nang tinanggal ko na ang susi galing sa ignition key, kita naman natin na ang lahat na indicator lights ay nagkurap-kurap, at ito po ay binansaga namin na disco lights. Pero parang di masaya ang 3 kong kasama, kasi ang stereo raw ay di gumagana. At ngayon si Daniel Padilla ay hindi nakapaghad sa talagsaong stepping sa kuratsa. So now I started to find the fault. Alam naman natin na magsimula tayo sa mga fuses at relays. Kung pananglit dili gyud ni maayo, panahon na po ito na ilisan ang mekaniko. So please drop your contact numbers below mga kaalbularyo para i-refer ko po ito sa inyo. Okay, let's continue. Ang gagawin lang muna natin dito mga kaalbularyo ay tingnan lang muna natin sa ating X-ray machine kung ano ang binigay na sakit. So proceed tayo sa diagnose. Medyo maraming nag-pop up ngayon. Yung mga basher natin ay tingin-tingin lang muna kayo. Tapusin nyo muna ang video ito. So ngayon po, kita natin na mayroong 26 na DTC. Parang sa tingin ko mahihirapan tayo sa tumang kalisod ngayon. So ito po ang tinatawag nating hindi lalim na maging isang albularyo. So ngayon po, kita naman natin na mayroong 1, 2, 3, 4, 5, 6. So mayroong 6. So ang dahilan kanina mga kaalbularyo, yung nagduyan-duyan ang makina, parang naagian ng Yolanda. Focus tayo dito sa cylinder to misfire. At pag hindi pa ito natin makukuha ay lalong maulawan na naman tayo ngayon. Diba Lebron James? Sabi ng kasama natin ay binaguhan na po itong mga high tension wire lahat. At bago na din po yung mga spark plug.
So since na ginalaw ng ibang mekaniko ang spark plug at high tension wire, hindi lang natin to gagalawin dito. So focus po tayo sa cylinder to injector mga kalbularyo. So titingnan lang muna natin kung may problema pa. Okay, let's proceed. So ayan na po mga kalbularyo, naitanggal na natin ang injector. Ayan. So ito na po, pagkatapos na naming nalinis yan yung lahat na injector, pinaandar namin ang makina. At ngayon nakikita pa rin natin na umiilaw yung check engine light at nagbliblink. So ngayon mga kalbularyo, nang tiningnan na natin sa ating X-ray machine ay mayroong 4 na fault code. So tingnan natin to, random misfire detected. So hanggang ngayon patuloy pa rin ang misfire, hindi siya mabubura. At halata naman sa kina na palyado talaga. So kanina mga kalbularyo, kita naman natin na palyado pa ang makina pagkatapos nating nalinisan lahat yung injector. So ang ginawa namin ngayon mga kalbularyo ay tinanggal namin lahat ulit at tapos nag-spray lang kami sa mga lahat na sakit sa injector. Ito po ang ginamit naming contact cleaner. Ayan, nalinisan na po natin yung mga poste ng battery. So gumamit pa rin tayo ng electronic cleaner. Yung mga poste lang po ang ginalaw natin mga kalbularyo. Okay. So ngayon i-test natin mga kalbularyo kung ano na ang improvement. So try natin pandarin. Ayan. So ayan po mga kalbularyo. Ayan oh. So observe lang po kayo mga kalbularyo. Hilom na ang makina ngayon. So tingnan natin doon sa dashboard, yung blink blink kanina sa check engine light natin, indicator, tingnan natin doon. So ayan po mga kalbularyo, nawala na yung check engine light. So ngayon parang nagkurap-kurap yung indicator light ngayon mga kalbularyo sa handbrake at saka yung sa door. Pero sa actual niyan mga kalbularyo ay nakastable na, hindi katulad kanina na talagang nagdisco-disco. So try nating tanggalin ang yawi. Kasi kanina mga kalbularyo nang tinanggal natin, if you still remember, ay nagdisco-disco ang panel board natin kanina. So ngayon tanggalin natin yung yawi. Ayan, ignition off. Tanggalin natin. So ayan po mga kalbularyo, solve na po lahat. So yan lang po ang ginawa natin. So ngayon po ay nag-normalize na lahat. So maraming salamat sa inyong panonood. As always, to God be all the glory. So ayan po mga kalbularyo, I declared problem solved. Maraming salamat once again. Suportahan nyo kami sa aming YouTube channel. Okay, thank you so much.